Magandang gabi sa'yo, Kiko. Naliko ka yata. Ba't alam mo nandito ako? Dito pala ninyo itinatago mga bakang ninanako ninyo, ano? Hindi namin nakaw yan. Nantay ko ang nangyari para bili ko lahat yan. Nandito ka. Hindi ako mainit. Sige, mag-inuman muna tayo. Kiko, huwag mo akong lukuhin. Hindi kita nuloko, Oscar. May kailangan ka pa sa akin? Meron. Dadali mo. Ang galing mo. Iri. Sabihin natin kay Hepe, sigurado may private tayo. Hindi yan ang nagpapahaba ng buhay ko. Ito! Ini-report sa amin, hanapan rin si Oscar sa may kuran ng Kalakaw. Pero nang puntahan namin doon, wala na. Baka naman alam mo kung nasaan. Ituro mo lang siya sa amin. Huwag kang mag-alala, hindi namin siya sasaktan. Kung alam mo kung saan siya nagtatago, Hepe, hindi mo na ako makikita rito. Siguradong nagtatago na ako kasama na ngayon. Napalitaan ko nangyari sa'yo eh. Mabuti na lang nakaligtas ka. Pindahan kita na makakain eh. Tsaka mga damit mo. Ano to? Kwintas. Alam ko, pero ibang klaseng kwintas to eh. Para ano ba to? Galing niyang kay Tay. Dahil dyan, kaya hindi ako nakatay. Nagsilbi protection ko yan. Laban sa tama ng bala. Huwag mong sabihin agiman to. Wala na ako sa panahon ngayon. Nasuot ni Ideya. Lahat ng klaseng sakit na dumapo sa kanya ay madaling kumagaling. Hindi siya umiinom at naniniwala ka. Sabi siya ng gamot na binibili sa butika. Ngunit nang nilipas sa akin yan, saka lamang siya namatay. Ngayon lang ako na may ipaparin nang dahil sa suot ko yan. Nakaligtas ko. Para mantingin malayo sa akin ang kamatayan. Hindi ko inaalis sa iyo ang paniniwala mong yan. Pero para sa akin, ang alam ko na ligtas sa iyo, ay ang pagtitiwala mo sa Diyos. At ang determinasyon mong mabuhay. Walang kinalaman to. Testing, hindi kita pinipilit na maniwala sa akin. Alam ko ang Diyos na nagligtas sa akin. Pero siguro, magustuhan din niya na mapasakin ang kwenta sa inyo. Para aking mabuhay pa at makaganti sa mga hatihan dinanas ko. Hindi ba? Huwag na nga natin pagtalunan yan.
Baka kung saan pa tayo umabot eh. Ang mahalaga ngayon, makaalis ka rito. Alam ko mainit ka. Huwag mo na ngayon, Esing. Tatapusin ko muna ang dapat kong tapusin. Good job. Kwenta ito. Last ball. Kwarta na ito, Dolo. Sino ka muna? Last ball ka na eh. Sige. Tita, nag-stay. Epe, maluwag ang butas sa karayom na pinaglagyan mo sa akin. Marami kang atraso sa akin ngayon. Alam mo, ginamit mo si Magnong Kalabaw at ang grupo niya para gantihan ako. Kinasangkapan mo si Sergeant Capuli. Para mapagbintangan ako magnanakaw. Para makulong. Dahil sa hindi mo makuha si Lucille. Hindi naman ako tuloy ako ba? Patawarin mo na ako ka. Hindi ko na ulitin. Hindi ka maaaring mapatawad. Dahil sa ikaw ang pumatay sa tatay ko. Ano? Hindi ko naman sinasadya ang pagkamatay sa tatay ko. Baka naman oras niya nang talaga mamatay. Nagbibiro lang naman ako eh. Nakikita mo ba ito? Oh. Alam mo ba kung ano ito? Oo. Dynamite! Anong gagawin mo niya ka? Bago ka! Tatabog yan! Tabog niya ka! Tatabog din yan! Tabog yan! Siya sa mga dinamitang ito ay may laman. Ay, ano mo yun? Anong gagawin mo niya? Maglalaro tayo. Ay, tika lang muna ako para makapaglaro tayo ng mahusay. Ha? Ha? Sisindihan ko ito sa ulo mo. Ano? Maswerte ka kapag walang laman. Kung may laman naman at sumabog, sorry ka na lang. Tingnan mo yung ginagawa mo dyan. Hindi naman patas yung ginagawa mo laro natin eh. O, Karyo, hindi ka mong mabuti ang sarili mo. O, yan. Nakita mo. Kung malapit na sumabog ang ulo mo. Ha? O ka, huwag mo nang pasabugin ang ulo ko. Eh, wala naman laman ito eh. Marami ka pa sinasabi. Dito wala kang kansa. Yan meron. Mamili ka. Anong gusto mo? Ay, yung hindi ko gusto. Ikaw na lang bahala. Total, ikaw rin lang nasusunod eh. Tingnan mo ito. Hindi mabiro. Karyo, Oo. kapag hindi mo muli, tutuloy na kita. Huh? Ha? Ha? Oscar! Oscar, patay niyan! Oscar! Tignan mo ang sarili mo. Oh, nakikita ko yan! Patay niyan! Sasama ko ito! Oscar! Oscar! Tangina mo! Tangina mo! Tangina mo! Ha? Ha? La? Ala? Hindi po ito ka? Swerte ko ha? Talaga maswerte itong tarantado. Hindi ko pa wala dyan. Pero hindi kita titikila. Sabi mo mamimili ka, baka namin yan. Daya-daya mo naman. Ha? Huwag kang magulo. Oo, kapatawarin mo na ako. Sinabi mo na. Ha? Oh. Sisili mo na naman. Patay, ha? Oh, Carl, wala nang biruan yan, ha?
patawarin mo na ako 2 beses na yan. Talaga wala akong kasalanan. Talagang maswerte ka. Tingnan mo, fake lang pala yung ginagawa mo sa akin. Talaga ikaw, palabino ka talaga eh. Oh, bakit sinuot mo pa? Peg nga yan. Binibiro lang naman kita eh. Pero tingnan mo mabuti yung tinatatakan mo. Ha? Ay, totoo pala ito, Oscar! Hindi ko pala bibiro! Oscar! Putang ina mo! Papaday mo pala ako! Ano gagawin mo yan? Oscar, huwag mo sinyanan! Putang ina mo! Mamamatay mo rin! Oscar! Bibiro lang naman ako eh! Oscar! Huwag mo patay mo yung kapal! Patutulong maliligsin ako na siya! Oscar! Kasi Nita, ang kapatid ni Danilo. Matagal ka na nga binabanggit ni Kaesing eh. Kaya alam ko na ang tungkol sa'yo. Kung gusto mo, dito ka na muna tumira. At magtrabaho sa tapahanan nyo. Para kahit papano, kumikita ka. Pero hindi ako marunong ng gawain yun eh. Tuturuan kita. Sir, di ba si Oscar Ramos yun? Pumatay sa chief of police. Wanted yun ah. Oscar Ramos! Dito tayo. Dito tayo! Ito ang ating parenso. Dito, walang makakatulong sa'yo. Walang manliligalig. Dito, walang problema. Oh, ayun na. Ito di Paterno. Oscar, ba't kayo narito? Taga rito ako. Ngayon ay malalaman mo na kung sino talaga kami. Panahon na para makilala mo kami ng lubusan. Alam niyo, Major, nahimik kaming mamamayan eh. Takot kami sa gulo. Nang makarin kami ng puto, nagtakbuhan kami. Kaya wala kaming alam sa nangyari. Sigurado si Commander Ernie ang may kakagawa nito. O baka naman kinakailangan ninyo? Hindi ho. Hindi ho namin kilalang taong yun. Pangalan lang niyo ho ang naririnig namin. Nung matapos ang puto ka, saan na nagtakbuhan? Matagal ho kami nagtago. Pagkatapos ng putukan, nang pumilit kami, wala na ho sila. Oo, sir. Pinasasabi ni Congressman, umpisa sa 15, pansamantala niyo muna ang babawasan ng inyong mga siyento. Hindi pwede yan. Lit-lit na nga kinikita namin, babawasan niyo pa. Ano pa makikita sa amin? Kung ayaw niyo pumayag, hindi na kayo maring tumira sa lupang ito. At ayaw ko ito ng bago kong negosyo.
Según sa kondisyones na ating pag-uusapan, nasa rest house naman ako. Alam niyo, madaling kausap si Congressman. Lalo ka na tatasin mo. Ang ganda ng anak mo. Alam mo, Felia, matagal na sinabi sa akin ni Congressman na may gusto siya sa'yo. Ano ba naman yung pagbigyan mo siya na isang gabi? Huwag ka na magdalawang isip, kapatid. Alalahanin mo na lamang ang mga kabisang inabot mo sa kanila. Ang pagkamatay ng iyong ama. At huwag ka na rin umasa na mabibigyan ka nilang hustisya. Sapagkat kung noon na wala pang ginagawa mo sa ito ay pinagkait nila sa'yo. Ngayon pa, kailangan ka namin, kapatid. Malaki ang maitutulong mo sa aming sigurahin. Sapagkat ikaw ay matatag. Ikaw ay matapang. Pero kailangan mo rin kami. Sapagkat kahit gaano kakatapang, kung wala kang tungtungan, mabubuwal ka rin. Buksan mo ang iyong isipan, kapatid. Narito ang paraiso ng pag-asa. Ito ang samahan na makapagbibigay sa'yo ng tagumpay, ng katarungan. Ito ang bugad ng mga taong makikiramay sa'yo. Kapag tinaas mo ito tininom, nangangulong kong tinatalog mo na. Binabati kita, Oscar. Salamat. Oscar, salamat. Binabati kita. Maraming salamat sa inyo, Kabiro. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. Binabati kita ka, Oscar. Iba. Ikaw na minom yan. Binabati. Maraming salamat ka. Mamaya lang. Binabati kita. Maraming salamat. Sana sa susunod, makakuha ulit ng kagaya niyang mapakinabangan. Oh, inuman tayo. Oh. Oscar, sa'yo ko binibigyan ang mission ito. Ikaw ang papatay kay Congressman Jimenez. Bakit mo siya papatayin? Walang dahilan para patayin ko siya. Hindi pa sariling kaaway lamang ang dapat patayin, kundi lahat ng tao na gumagawa ng masama sa kapwa. Lahat ng masamang damo ay dapat bunutin sa lupa. Isa yan sa patakaran ng organisasyon na dapat sundin ng bawat kasapi. Jose, pala kayo mga bayo, Congressman. Nakita nga mo na. Ngayon nakita kita. Sino napasok siya rin? Kayo. Kayo ang dahilan kung bakit ako nakapasok dito. Dahil sa ginawa niyong pangangabayo kay Ophelia kagabi. Anong katarantaduhan ang nagsasabi? Hindi katarantaduhan ito. Buntis ako, SM. Kailangan magkausap kami ni Oscar. Alam kong hindi siya makakapunta rito. Kaya dalhin mo nila ako sa kanya. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon, Lucing. Hindi na kami nakita mula noon. Pati ba naman sa akin magkakaila ka pa? Alam
naman ikaw lang kaibigan niya dito. Totoo ang sinabi ko sa'yo, Lasing. Teka, si Atty. Baka si Atty. ang... Hindi totoong attorney yun. Kasamahan mo siya. Nakikiusap ako sa'yo. Sana pinakailan mo na lamang ako kay Lasing. Yun na nga ang ginawa ko, Oscar eh. Kaya lang, alam niya ako kasama mo. Mapilit siya eh. Gusto niya na rin magkita kayo. Alam mo, Lasing, kung sa bagay talagang sabik na rin akong makita ko siya. Lalo-lalo na, buntis siya ngayon. Kaya lang, alam mo naman ang katatayuan ko. Masyadong delikado. Siguro naman kung hindi ko siya dalawin, marahil maintindihan niya ako. Ito na yung pinakuha mo sa coconut plantation. Bakit ito lang? Nagre-reklamo na nga ang mga tao eh. Maliit daw ang kita nila ngayon. Teka muna ka, Ernie. Akala ko ba'y kaya mo kinuha ang pamamahala ng plantasyon? Eh, para tulungan sila. Bakit mo sila pinukwaltahan? Dahil binibigyan ko sila ng proteksyon. Kung hindi dahil sa takot sa akin ng kamag-anak ni Congressman Jimenez, matagal na sila muna. Yung mga manggagawa, karamihan ay kamag-anak at babaryo. Matagal na silang naghihirap. Bakit hindi natin pabayaang makaahon muna? Bago mo sila kaltasan. Paano ang sa sasakyan? Kung walang gasolina. Paano papatakpin ng organisasyon? Kung walang pera? Atty. Pelayo, isa sa mga kliyente niyo ang nagsumbong sa amin. Sinasabi niya na ito raw bahit lupa mo ay kinamkam mo lamang sa kanya. Anong kinamkam? Idinipensa ko kasi sa korte May panalo ka man ang kaso niya. Pero binayaran ka naman ang kaso, di ba? Ngunit nalinlang mo siya. Napapirma mo siya sa kontrata para mapasayo ang tahanan ito. Ganyan din ang gagawin sa iyo, Atty. Pipirma ka sa isang deed of sale para mapabalik ang bahit lupa nito sa kanya. Pirma. Eh kung ayaw ko pumirma, Papatayin kita. Masunuri ka naman pala, Atty. O sige, salamat. Siya nga pala, Atty. Palagay ko, ang taong katulad mo ay di na dapat mabuhay. Pawalang galang ho. Sino ho sa inyo si Judge Labusa? Ako, bakit? Meron ho sana kung gusto may paki... kung ako istorbe, baka malasin ako. Talagang mamalasin ka po ng ako. Hindi mo dadagdagan to, i-impound namin yung truck mo. Awa naman po kayo siya. Kaya natin ito pare. Kulang na kulang. Binibigay mo sa amin. Ano ba sa amin? Kaya? Nakita ko Sir! Sir! Ano ba kaso mga bata? Lakban, sir. Lakban? Yes, sir. Dating gawin. Halika rito. Alam mo na may truck ban. Takbo ka pa ng takbo. Ha? Sir, impound natin yung truck, sir. Kulang ang binigay, sir. Kulang ba binigay? Ako na lang magpupuno niya. Magandang gabi ho, Coronel. Magandang gabi naman. Dito ho tayo. Kanina ka pa kayo hinihintay.
hindi na kayo darating. Sige kayo, sumunod kayo sa akin. Dito. Dito, tuloy kayo. Kita niyo security dito sa safe house, ha? Yes, sir. Nagabi ako, Colonel. Nagabi. Ito na lang po mga natitirang kotse, Colonel. Ba, kailangan i-dispose ng mga kotse ito. Alam niyo naman, medyo nagkakainitan ng operation sa anti-carnatic unit. May mga bata naman tayo doon, Colonel. Oo nga, pero alam mo naman yung mga yun eh. May mga mahilig magpalapat na papel. Baka isabit tayo, magkahiyaan lang. Mahirap na. Maganda ito, partner. Lahat ng kakompetensya natin sa negosyo, pwede natin dispatchain. Pati yung pumapapel sa anti-car natin. Lusot tayo. Hindi tayo masisisi. Itong hitman. Maliwanag na sinasamantala nila ang pagiging wanted ko. Sabihin man nila na ako at ang grupo natin na siyang pumatay sa mga biniktima nila. Maniniwala mga alagad ng batas. Madiliin tayo. Lalo-lalo na ako. Sapagkat hindi ako maaaring makalanta para i-depensa ang aking sarili. Oo nga. Yan ang dahilan kung bakit kailangan siyang patayin. Meron tayong intelensya. Mga taong mag-iimbestiga kung sino siya at kung ano ang kanyang modus operandi. Alam kong mayroong koneksyon ang tao yan. Pero malakas din ang ating suporta. Kaya natin. O, pare. O, sige, pare. Kung may bago ka sa sakyan, dali mo na lang dito. Magandang umaga ho. Colonel Barema, kamusta ho palo ninyo? Ayos lang. Siguro makakapa. Sadali lang. Meron lamang akong bibigay sa inyo, regalo. Teka muna. Si Oscar Ramos na ano? Mga patay! Hindi ko kinala, ha? Ulutan naman kayo. Oo, may... Oh, Eva, minum ka, ho? Sige na. Sige ba, ho? Kailangan magsaya tayo. Bakit hindi ka makipagsaya sa amin? Ngayon pa na ikaw nang kinikilalang hitman ng organisasyon natin. May problema ka, no? Maaari bang tumuloy? Hindi na tama ang ginagawa. Marami na akong pinapatay. Mga taong lang lamang kinalaman sa buhay.
ginawa mo yun dahil sa ideolohiya natin. Yan nga ang hindi ko maintindihan. Bakit kailangan tayo pumatay? Para mabuhay lamang ikiroya natin. Kung ganun pala, hindi pa lubos ang pagkikam sa amin. Maraming bagay ka pa dapat matutunan, Oscar. Siguro nga. Dahil ngayon ang alam ko lang na pumapatay ako. Dahil sa kagustuhan lang ng isang tao. Si Kayan. Sinusunod ko siya. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa ginawa niya sa akin sa pagkakadala rito. Kahit pa paano, alam kong gusto niyang iligtas ang aking buhay. Pero sa ngayon, ang pakiramdam ko'y bayad na ako. Ayoko na pumatay. Ayoko na maging hitman. Huwag mo sabihing may plano kang kalabanin siya. Wala. Kinikilala ko siya bilang pinuno natin. Kaya lang, gusto kong magkaroon ako ng aking sariling desisyon. Hindi yung para akong disusi. Na pwede niya akong paandarin pa hintuin kung kailan niyo gusto. Hindi ako nagkamali ng pagkakilala sa'yo, Oscar. Gusto ko ang pagiging prangka mo. Siguro, gusto mo rin kausap mo, prangka, no? Prangka rin ako, Oscar. Gusto kita. Sinusiyan ka rin ba ni Kay Ernie? Para ano? Para magpakbaba sa'yo? Hindi. Gusto kita, Oscar. Hindi ko sinabing mahal kita. Pero darating din yun. At dahil prangka ako, sasabihin ko sa'yo kung kailan. Ikaw, alam ko, hindi mo pa ako mahal. Malamig ang halik mo. Pero dahil prangka ka rin, siguro, sasabihin mo sa akin kapag mahal mo na ako. It has gone too far. Dahil lamang sa ilang gaway ng masasamang elemento na pagbibintangan ng lahat ng taong gobyerno ay masasama. Isa pa ang Oscar Ramos niya. He's a pain in the neck. We must get him by all means. Ano, Alisepa? Tuluyan na palang iniwan ni Oscar si Busing. Eh, kung ako pinili yung manugang, di... Inay! Inay! Pinet, tulungan mo kami. Dalian mo. Aray. Oo, dahan naman. Baka mabunga ako ko. Kita mo na, Busing? Kung ako nag-iasawa mo, di ba kasama ka sana sa ospital? Tumigil ka nga rin, Toto. Baka si Pioneer yan eh. Huwag ka ng tricycle, please! Labas yung tatlo. Ernie, huwag mo silang patayin ang anak sa akin. Mga kasamahan ko yan sa nayo. Alam ko. Pero sumuboy sila sa ating ayaw. Hindi na naisip na ang perang yun ay para sa ating bayan. Walang puwang sa ating organisasyon ang mga magnanakaw. Kami na ang sasagot sa mga pagkukulang nila, kaya ni. Patawarin niyo na ho sila. Mahigpit lang siguro ang kanilang pangailangan, kaya nila nagalawang koleksyon. Ngayon na naman sila nagkamali eh. Pagbigyan mo na sila, Ernie. Patawarin mo ulit! Ulit! Patawarin ulit! Hindi ko sila maaaring palayain. Makasublong pa tayo.
Sa payayak na maulit ang pangyayaring to. Wag ka, Harry. Diyan. Matagal tayo nagsama tayo, Andy. At marami ka ng maling gagawa. Pero wala kang narinig sa akin. Wala akong pakailangan. Kung hindi mo nagustuhan ang ginawa. Ginawa ko yun para sa kinsapan. Bakit? Marami rin akong naitulong sa'yo. Minsan lang ako nakiusap. Hindi mo pa ako pinagbigyan. Babalik na ako sa amin ngayon. Higit nila akong kailangan doon kaysa dito. Papayagan kitang umalis. Pero pag hindi ka bumalik agad, para makapagsa sa akin, hindi kita bibigyan ng pagkakataon para mapalaki sa ako. Katulad ng mataglaw ni Ahmad. Hindi naman kita bibigyan ng pagkakataon na mapatay mo ko. Bakit ba parating suot mo to? Nung bumabaril ka sa pisngi, suot mo yan? Siguro, agimat yan, ano? Pairam naman, oh. Bakit ba ayaw mo sumagot? Parati ka nalang ganyan, ah. Oscar? Bakit, Ernie? Tuloy kayo. Ka, Oscar. Importante itong misyon na mapag-ahos. Kapag ikaw ay nagtagumpay, ito isang karangalan para sa iyo at para sa ating samahan. Kabero, magandang umaga sa inyo. Pati mo rito! Papatay niyo tatay ko! Hindi dito. Napadaan lang. Meron lamang kung gusto rin namin sa tatay mo, Dr. Kika Ernie. Sinasabi ko na nga ba't yan ang itatanong mo sa akin eh. Bueno, panahon na para malaman mo ang katotohanan. Si Kaerni ay hindi kasama sa pangkalatang formikasyon. Kaya ang ating samahan ay peke, pulorong. Matagal na pala kayo magkakasama ni Ernie. Bakit kayo sumapit sa kanya? Samantalang alam na pala ninyong ganyan. Huli na nang malaman ko. Matanda na ako. Hindi ko na kayang lumaban pa. At saka meron siyang banta na sino man tumiwalag sa samahan ay papatay niya. Ayoko madama yung mag-ina ko. Kaya pumirmi na kami ron. Bakit hindi kayo pinatay nang malis kayo? Darating yun. Alam ko. Hindi kayo sinisiraan lamang ninyo si Ernie sa kanyang ginawa. Kabero, kung totoo ang sinasabi ninyo, bakit kayo naglihim sa inyong mga kasamahan? Paano'y nakasiksik na sa utak nila ang lahat ng salita ni Ernie. Siya ang pag-asa. Siya lang ang magpagpapaligaya. Mag-aangat sa kahirapan ng mga tao. Paano mong babaliin yun? Maniniwala kaya sila sa salita ko? Kaya sa salita ni Ernie? Mahirap talagang tanggapin. Oscar. Pero wala na mangyayari. Puro pag-asa lang matitira sa mga tao. Marami nang natatagong pera si Ernie. Sinusolo niya. At kayo, ginagawa lang niya kayong kasangkapan. Hinihintay lang niya na tumaas ang presyo ng iyong ulo. Pagdating ng araw, siya rin ang makikinabang. Siya rin ang papatay sa'yo. Hindi ako madaling maniwala. Paano ko makasisiguro na hindi kayo nagsisinungaling? Ang kasinungalingan. Bago mo mapatunayan ang kasinungalingan, kailangang malaman mo muna ang katotohanan. Ito ang pinapili ni Ernie na gamitin mo. Si Rosana Sanchez. Silencer. Isang magandang araw.
Tilahin mo na ang painite mo. Tawa. Salamat po sa pagdalo ninyo. Walang ano Sige po, Father. Ba't hindi pa binaril? Ako dapat magtanong. Kailangan ba patayin ng dalawang klase tao? Jose, pala kayo mga bayo, Congressman. Tingnan nga muna. Nilapitan kita. Sino nagpasok Harry? Kayo. Kayo ang dahilan kung bakit ako nagpasok dito. Dahil sa ginawa niyong pangangabayo ko, Ophelia ng gabi. Anong katarantado na pinagsasabi? Hindi ka tarantaduhan ito. Buntis ako, Elsie. Kailangan magkausap kami ni Oscar. Alam kong hindi siya makakapunta rito. Kaya dalahin mo na ako sa kanya. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon, Lucy. Hindi na kami nagkita mula noon. Pati ba naman sa akin magkakaila ka pa? Alam ko naman ikaw lang kaibigan niya dito. Totoo ang sinabi ko sa'yo, Lucy. Teka, si Atty. Baka si Atty. ang... Hindi totoong attorney yun. Kasamahan mo siya. Nakikiusap ako sa'yo. Sana pinagkaila mo na lamang ako kay Lucy. Yun na nga ang ginawa ko, Oscar eh. Kaya lang, alam niyang ako kasama mo. Mapilit siya eh. Gusto niya na rin magkita kayo. Alam mo, Yuseng, kung sa bagay talaga sabik na rin akong makita ko siya. Lalo-lalo na, buntis siya ngayon. Kaya lang alam mo naman ang katatayuan ko. Masyadong delikado. Siguro naman kung hindi ko siya dalawin, baka hindi maintindihan niya ako eh. Ito na yung pinakuha mo sa coconut plantation. Bakit ito lang? Nagre-reklamo na nga ang mga tao eh. Maliit daw ang kita nila ngayon. Teka muna ka, Ernie. Akala ko ba'y kaya mo kinuha ang pamamahala ng plantasyon? Eh, para tulungan sila. Bakit mo sila pinukwaltahan? Dahil binibigyan ko sila ng proteksyon. Kung hindi dahil sa takot sa akin ng kamag-anak ni Congressman Jimenez, matagal na sila maharap. Yung mga manggagawa, karamihan ay kamag-anak at babaryo. Matagal na silang naghihirap. Bakit hindi natin pabayang makaawon muna? Bago mo sila kaltasan. Paano ang dara sa sakyan? Kung walang gasolina. Paano papatakbo ng organisasyon? Kung walang pera? Atty. Pelayo. Isa sa mga kliyente niyo ang nagsumbong sa amin. Sinasabi niya na ito raw bahig lupa mo ay kinamkam mo lamang sa kanya. Anong kinangkam? Idinipensa ko kasi sa korte ah. May panalo ka man ang kaso niyan. Pero binayaran ka naman ng kaso, di ba? Ngunit nalim lang mo siya. Napapirma mo siya sa isang kontrata para mapasa iyo ang tahanan ito. Ganyan din ang gagawin ko sa iyo, Atty. Pipirma ka sa isang didokse para mapabalik ang bayad lupa nito sa kanya. Pirma. Eh kung ayaw ko pupirma. Papatayin kita. Nasunuri ka naman pala, Atty. Sige, salamat. Siya nga pala, Atty. Palagay ko, ang taong katulad mo ay di na dapat mabuhay.
mawalang galang ho. Sino ho sa inyo si Judge Lagusa? Ako, bakit? Meron ho sana akong gusto ipaki... Huwag akong istorbe, baka malasin ako. Talaga papalasin ka, putang ka mo. Pwede. Hindi mo dadagdagan to, impound namin yung truck mo. Bawa naman mo kayo siya. Pagkikita natin to, pare. Kulang na kulang. Bigay mo sa amin. Ano? Bigay mo sa amin. Baya ba yan? Kita ko eh. Hey, sir. Sir. Ano ba kaso mga bata? Truck ban, sir. Truck ban? Yes, sir. Dating gawin. Halika rito. Alam mo na may truck ban. Takbo ka ba na takbo? Ha? Sir, impound natin yung truck, sir. Kulang ang binigay, sir. Kulang ba binigay? Ako na lang magpupuno niya. Magandang gabi ho, Coronel. Magandang gabi naman. Dito ho tayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Akala ko hindi na kayo darating. Thank you. Sumunod kayo sa akin. Dito. Dito, tuloy kayo. Kita niyo security dito sa safe house, ha? Yes, sir. Magandang gabi, Colonel. Magandang gabi. Ito na lang po mga natitirang kotse, Colonel. Ba, kailangan i-dispose ng mga kotse ito. Naman, medyo nagkakainitan ng operation sa anti-carnapping unit. Mga bata naman tayo doon, Colonel. Pero alam mo naman yung mga yun eh. Yung mga mahilig magpalapat na papel. Baka isabit tayo, magkahiyaan lang. Mahirap na. Maganda ito, partner. Lahat ng kakompetensya natin sa negosyo, pwede natin dispatchain. Pati yung pumapapel sa anti-carnapping. Gusto tayo, hindi tayo masisisi. Itong hitman. Maliwanag na sinasamantala nila ang pagiging wanted ko. Sabihin man nila na ako at ang grupo natin ang siyang pumatay sa mga biniktima nila. Maniniwala mga alagad ng batas. Madidiin tayo. Lalo-lalo na ako. Sapagkat hindi ako maaari makalantad para i-depensa ang aking sarili. Oo nga. Yan ang dahilan kung bakit kailangan ko siyang patayin. Meron tayong intelihensya. Mga taong mag-iimbestiga kung sino siya at kung ano ang kanyang modus operandi. Alam kong mayroong koneksyon ang tao yan. Pero malakas din ang ating suporta. Kaya natin. Paano pare? Sige pare. Kaya bago ka sa sasakyan, dali mo na lang dito.
May problema ka, no? Maaari bang tumuloy? Hindi na tama ang ginagawa ko. Marami na akong pinapatay. Mga taong wala namang kinalaman sa buhay ko. Pero mas samang tao naman ang pinapatay mo eh. Dapat lang sa kanila yon. At ginagawa mo yun dahil sa ideolohiya natin. Yan nga ang hindi ko maintindihan. Bakit kailangan tayo pumatay? Para mabuhay lamang ang ideolohiya natin. Kung ganun pala, hindi pa lubos ang pag-iisa mo sa amin. Maraming bagay ka pa dapat matutunan, Oscar. Siguro ba? Dahil ngayon ang alam ko lang na pumapatay ako. Dahil sa kagustuhan lang ng isang tao. Si Kayan. Sinusunod ko siya. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa ginawa niya sa akin. Sa pagkakadala rito. Kahit pa paano, alam kong gusto niyang iligtas ang aking buhay. Pero sa ngayon, ang pakiramdam ay bayad na ako. Ayoko nang pumatay. Ayoko na maging hitman. Huwag mo sabihing may plano kang kalabanin siya. Wala. Kinikilala ko siya bilang pinuno natin. Kaya na, gusto kong magkaroon ako ng aking sariling desisyon. Hindi yun para akong disusin. Na pwede niya akong paandarin pa hinduin kung kailan niya gusto. Hindi ako nagkamali ng pagkakilala sa'yo, Oscar. Gusto ko ang pagiging prangka mo. Siguro, gusto mo rin kausap mo, prangka, no? Prangka rin ako, Oscar. Gusto kita. Sinusiyan ka rin ba ni Kay Ernie? Para ano? Para magpakababa sa'yo? Hindi. Gusto kita, Oscar. Hindi ko sinabing mahal kita. Pero darating din. At dahil prangka ako, sasabihin ko sa'yo kung kailan. Ikaw, alam ko, hindi mo pa ako mahal. Malamig ang halik mo. Pero dahil prangka ka rin, siguro, sasabihin mo sa akin kapag mahal mo na ako. It has gone too far. Dahil lamang sa ilang gaway ng masasamang elemento ang pagdidiktahan ng lahat ng taong gobyerno masasama. Isa pa ang Oscar Ramos nila. Is a pain in the neck. We must get him by all means. Ano, Alisepa? Tuluyan na palang iniwan ni Oscar si Lucing. Eh, kung ako piniling manugang, di... Inay! Ha? Inay! Pinet, tulungan mo kami. Dalian mo! Ako, dahan naman. Baka mabuhay ako po. Kita mo yun, Lucing? Kung ako naging asawa mo, di ba kasama ka sana sa ospital? Tumigil ka nga rin, Toto. Baka si Paider yan eh. Mga ganun tricycle, please! Sabat yung tatlo. Ako! Ay, sabi! Kasi! Ay! Ay!
Walang puong sa ating organisasyon ang mga magnanakaw. Kami na ho sasagot sa mga pagkukulang nila, Ka-Ernie. Patawarin niyo na ho sila. Mahigpit lang siguro ang kanilang pangailangan, kaya nila nagalawang koleksyon. Ngayon na naman sila nagkamali eh. Pagbigyan mo na sila, Ka-Ernie. Patawarin mo na ulit. Hindi ko sila maaaring palayan. Makaisatlong pa tayo. Siya pa ayaw na maulit ang pangyayaring ito. Wag tayo rin. Matagal tayo nagsama tayo, Di. At marami ka nang mali gagawa. Pero wala ka narinig sa akin. Wala akong pakialam. Kung hindi wala ko sa aking ginawa. Ginawa ko yun para sa tisakan. Bakit? Marami rin akong nakikitulong sa'yo. Minsan lang ako nakiusap. Hindi mo pa ako pinagbigyan. Babalik na ako sa amin ngayon. Higit nila akong kailangan doon kaysa dito. Papayagan kitang umalis. Pero pag hindi ka bumalik agad, para makapagsasakin. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon para mapalapit sa ako. Katulad ng mataglaw ni Ahmed. Hindi naman kita bibigyan ng pagkakataon na makapatay mo ko. Bakit pa parati suot mo to? Nung bumabaril ka sa pisngi eh, suot mo yan? Siguro agimat yan ano. Pairam naman oh. Bakit ba ayaw mo sumagot? Parati ka na lang ganyan ah. Oscar? Bakit, Ernie? Tuloy kayo. Oscar. Importante itong misyon na mapagawas. Kapag ikaw ay nagtagumpay, ito isang karangalan para sa iyo at para sa ating samahan. Kabero, magandang umaga sa inyo. Pati mo rito! Papatayin niyo tatay ko! Hindi dito. Napadaan lang. Pero lamang kung gusto linawin sa tatay mo, tungkol kay Ernie. Sinasabi ko na nga ba't yan ang itatanong mo sa akin eh. Bueno, panahon na para malaman mo ang katotohanan. Si Ernie ay hindi kasama sa pangkalatang organisasyon. Kaya ang ating samahan ay peke, kulorong. Matagal na pala kayo magkakasama ni Ernie. Bakit kayo sumabit sa kanya? Samantalang alam na pala ninyong ganyan. Huli na nang malaman ko. Matanda na ako. Hindi ko na kayang lumaban pa. At saka meron siyang banta na sino man tumiwalag sa samahan ay papatay niya. Ayoko madamay ang mag-ina ko. Kaya pumirmi na kami roon. Bakit hindi kayo pinatay nang malis kayo? Darating yun. Alam ko. Hindi kayo sinisira lamang ninyo si Ernie sa kanyang ginawa. Kabero, kung totoo ang sinasabi ninyo, bakit kayo naglihim sa inyong mga kasamahan? Paano'y nakasiksik na sa utak nila ang lahat ng salita ni Ernie. Siya ang pag-asa. Siya lang ang magpagpapaligaya. Mag-aangat sa kahirapan ng mga tao. Paano mong babaliin yun? Maniniwala kaya sila sa salita ko? Kaya sa salita ni Ernie? Mahirap talagang tanggapin. Oscar. Pero wala na mangyayari. Puro pag-asa lang natin sa mga tao. Marami nang natatagong pera si Ernie. Sinusolo niya. At kayo, ginagawa lang niya kayong kasangkapan. Hinihintay lang niya na tumaas ang presyo ng iyong ulo. Pagdating ng araw, siya rin ang makikinabang. Siya rin ang papatay sa'yo.
Hindi ako madaling maniwala. Paano ko ba kasi siguro na hindi kayo nagsisinungaling? Ang kasinungalingan, bago mo mapatunayan ang kasinungalingan, kailangang malaman mo muna ang katotohanan. Ito ang pinapili ni Kaya Ernie na gamitin mo. Silencer. Ng magandang araw. Ang panauhin po natin sa araw na ito ay pamana ng Pilipinas. Ibibigay po niya ang panig ng simbahan tungkol sa nangyayaring krisis sa kasalukuyan. Tulad ng sinasabi ng marami, hindi namin sinasakop ang kapangyarihan bilang opisyal ng pamahalaan. Hindi rin namin sinasakop ang karapatan ng mga mamamayan na nasa ilalim
hindi namin natupad ang misyong ipinagagawa mo. Ayaw patayin ni Ka-Oscar ang taong ipinapapatay mo. Bakit? Nagkasunod, nakita ko na mahal ang mga taong bayan ang taong ipinapapatay mo sa akin. Kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa. Ang mensahe niya para sa bansa. Pareho lamang kayo. Kaya lamang. Siya'y totoo. Ikaw, hindi. Anong pinagsasabi mo? Anong malay mo sa demokratikong himagsikan? Anong ba suliranin ng matang bayan na matagal ng nakapis? Ang kanilang suliranin ay katarungan at ang pinagkalaban mo. Kaya huwag mo sasabihin na ako hindi totoo. Maaaring hindi baliwalag sa akin ang tungkol sa himagsikan. Pero ako'y nakakaunawa. Unod na naman mali. Tama ba ang ginawa mong pagpatay sa mga kabari bandan? Sa oras ng himagsikan, ang buhay sa kataksilan ay kamatayan. Sabi ng pagtulong masagla. Hindi pa na lumabas sa akin. Sila ay mga taksil, pati ba mga bata? Mga matatanda? Mga babae mo lalaban? Inuuso mo silang lahat para makuha mo ang lumang pag-aaral nila. Nagtapos sa akin si Caberong noon. At naramdaman ko na totoo ang sinasabi niya. Matagal mo nang niloloko ang mga tao rito. Ginagamit mo sila para sa iyong pansariling kapakanan. Wala kayo na, Ernie. Huwag mo nang asahan na magpapailanan pa ako sa iyo. Pag-iwalay na tayo na landas. Sapagkat ikaw, isang kuwag na mga bayan. Isang demonyo na nagkakatawa sa tro. Walang titiro. Sige, na magkamatayan tayo. Gusto kong malaman ninyong lahat na ako ay humiwalay na sa grupo ni Kaemi. Dahil napagalaman ko na ang kanyang samahan ay hindi tunay na makabayan kung hindi samahan ng mga tulisan at manungulit pa. At gagawin ko ang lahat ng paraan para ipagtanggol ko kayo sa kanya upang kayo ay makaiwas sa pinapato niyang buwis. Lalabanan natin sila. Bibigyan ko kayo lahat ng sandata.
mo kakainin, Barbie, ha? Gusto mo ba yan? Ha? Oo. Tingnan mo itong anak mo. Gusto ang kwintas ko. Gusto mo ba talaga yan? Ha? O, yun na. Oh. Wow. O, sige, suot mo. Ayos ka na. Ang dali mo naman. Saan ka ba pupunta? Hindi ako maaaring magtagal. Kung maaari nga lamang na hindi ko kayo gustong iwan. Rusing, maghahanap muna ako ng bagong titirhan natin. Doon sa malayo-layo na ba na walang nakakakilala sa akin. Sawa na ako sa katatag. Gusto ko lang matahimik. Yun ang bahay siya. Nandiyan yung Oscar Ramos.